Breaking news mga kabayan, Amerika umatake ng matindi sa Yemen. Pangalawang breaking news, China nagpractice na ng mga amphibious landings. Pangatlong breaking news, Amerika at Iran malapit na nga bang maggera? Bakit nga ba? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang 2025 ay ang taon kung kailan magtatapos ang nuclear agreement ng Iran na kilala bilang JCPOA na nilagdaan noong 2015. Ang kasunduan ay nasa ilalim ng life support mula nang umatras ang Estados Unidos noong 2018 sa ilalim ng unang administrasyon ni Trump. Ang mga efforts na buhayin ito o magkaroon ng mas matibay at mas mahabang kasunduan ay nabigo dahil sa kakulangan ng tiwala, US maximum pressure policy at mga geopolitical and regional crisis, partikular sa digmaan sa Gaza. Kapag nag-expire ang JCPOA, mawawala na rin ang mga remaining enforcement tools na nagpapahintulot na i-exert ang pressure sa Tehran, kabilang ang mga snapback sanctions na maaaring ipatupad ng sinuman sa United Nations Security Council. Walang JCPOA at walang alternative deal, maaaring magpasya ang Tehran na i-advance pa ang kanilang nuclear program. Ang posibilidad nito ay malamang na maganap matapos ang isang taon kung saan nakikita na labis na naapektuhan ang kakayahan ng Iran. Ang mga miyembro ng Axis of Resistance na pinangunahan ng Tehran tulad ng Hamas at Hezbollah ay malaki ang naging kahinaan dulot ng kanilang mga tunggalian sa Israel. Ang rehimen ng Iran na kaalyado ni Assad sa Syria ay gumuho at ang mga pag-atake ng Israel noong Abril at Oktubre ng 2024 na tumarget sa air defenses ng Iran ay nagpakita kung paano maaaring ma-expose ang Tehran. Ang bagong administrasyon ni Pangulong Donald Trump ay nagtaas pa ng antas ng tensyon. Tulad ng inaasahan, mabilis na ipinataw ng presidente ang maximum pressure sanctions sa kanyang unang linggo sa pwesto. Samantala, ang Israel ay nagsisik ng influence sa kanyang administrasyon upang suportahan ang mga direktang pag-atake ng mga ito sa nuclear program ng Iran. Samantala, sa iba pang mga balita, ang mga D-Day style na barge ng China ay nakita na nagsasanay para sa mga amphibious landings sa South China Sea. Makikita sa mga footage ang Navy ng China na nagsasagawa ng exercise gamit ang malalaking special landing barges, kung saan nagbabala ang mga defense analyst na maaaring maging kritikal sa kaso ng isang full-scale invasion sa Taiwan. Ang mga Shuiqiao barges na tila kumuha ng inspirasyon mula sa Mulberry Harbors na itinayo para sa Normandy landings noong 1944 ay may mahahabang road bridges na umaabot ng hanggang 120 meters mula sa kanilang bows. Ang mga bridges ay nagsisilbing isang lumulutang at retractable pier na maaaring gamitin upang mabilis na mag-unload ng mga tangke, fighting vehicles, mga mabibigat na kagamitan o mga troops mula sa mga barko patungo sa baybayin ng kalaban. Maari din nilang pahintulutan ang mga puwersa ng Beijing na makalampas sa mga beach defenses o makapunta sa mga beach na dati ay itinuturing na hindi angkop para sa mga amphibious landings. Ang China na nag-aangkin ng Taiwan bilang bahagi ng kanilang teritoryo ay nagpatuloy sa kanilang mga ginagawang military pressure sa Taiwan sa mga nakalipas na taon. Nag-deploy sila ng mga warship at fighter jets upang magsagawa ng mga simulation para sa future blockade at future invasion. Nakita ng mga open source analysts na may 3 hanggang 5 special barges ang itinatayo sa shipyard sa Guangzhou sa timog ng China. Ayon sa Naval News, ang bawat barge ay natapos sa loob lamang ng ilang buwan. Bagamat ang mga ito ay nasa ilalim ng pagdevelop mula pa noong 2022. Ang mga footage na unang lumabas sa mga social media platform ng China bago ito burahin ay kinuha malapit sa punong himpilan ng Navy ng China sa Zhanjiang, Guangdong, na 600 milya ang layo mula sa Taiwan. Sa iba pang mga balita,
Inilunsad ng Estados Unidos ang isang decisive and powerful wave ng mga airstrike laban sa mga rebelde ng Houthi sa Yemen. Ayon kay Pangulong Donald Trump, ang dahilan ay ang grupo daw na ito ang umaatake sa mga barko sa Red Sea. Base sa sinulat ni Trump sa kaniyang Truth Social platform, pinondohan daw ng Iran ang mga Houthi thugs na naglunsad ng mga missile sa mga eroplano ng Estados Unidos at tinarget daw ng mga ito ang kanilang mga troops at mga kaalyado at idinagdag na ang kanilang piracy, violence at terrorism ay nagdulot ng bilyon-bilyong dolyar kung saan ilang mga buhay ang inilagay nito sa panganib. Ayon sa Ministry of Health ng mga Houthis, hindi bababa sa 31 tao ang namatay at humigit kumulang 100 ang na-injured sa mga pag-atake. Ang grupo na nagsimulang mag-target ng mga barko bilang tugon sa digmaan ng Israel at Hamas sa Gaza ay nagsabi na tutugon ang kanilang mga puwersa sa mga strike ng Estados Unidos. Ang grupong rebelde na may suporta ng Iran na itinuturing na kaaway ang Israel ay kumukontrol sa Sanaa at sa hilagang kanlurang bahagi ng Yemen, ngunit hindi ito ang internationally recognized government. Ang mga unverified images ay nagpapakita ng mga itim na ulap mula sa itim na usok sa ibabaw ng lugar ng paliparan ng Sanaa. Sa isang pahayag, inakusahan ng mga Houthis ang Estados Unidos at ang UK para sa mga wicked aggression na tumatarget sa mga residential area sa kabisera ng Yemen na Sanaa. Sa iba pang mga balita, Fujian, ang pinakabagong aircraft carrier ng China, ay tinagurian ng mga eksperto na pantapat sa USS General Ford aircraft carrier ng Estados Unidos. Pero ang katotohanan ay malayo sa mga papuri ng mga eksperto. Kahit na malaki at maganda sa mata ang Fujian, hindi maganda ang disenyo ng aircraft carrier na ito. Animoy binuo lang ang Fujian para gamitin sa mga naval show at pagyayabang at hindi talaga para sa digmaan. Bakit kaya napuno ng mga maling aspekto ng disenyo ng barkong pandigma ang Fujian? Tinipid kaya ito ng People's Republic of China? At bakit nga ba tuluyang bumagsak ang kapangyarihan ng China pagdating sa digmaang pangkaragatan? Kumpara sa ibang mga bansa, maliban na lamang sa mga superpowers, maituturing na tagumpay ang pagkabuo ng Fujian aircraft carrier. Maraming kakayahan ang Fujian na maihahalin tulad sa modernong aircraft carriers ng ibang bansa. At bukod sa China, 9 na bansa lang sa buong mundo ang mayroong aircraft carriers: France, Italy, Japan, Spain, Thailand, Turkey, UK at ang Estados Unidos. Ayon sa mga eksperto, mas advanced pa ang Fujian sa mga modernong aircraft carriers na galing sa France at UK. Tinuturing rin na mas maganda ang disenyo ng Fujian kumpara sa sinaunang disenyo na Shandong at Liaoning. Pero iba na ang usapan kapag kinumpara ang Fujian sa USS Gerald Ford aircraft carrier, ang carrier ng US na dapat talaga ay katapat ng Fujian. Hindi kayang tapatan ng Fujian ang kakayahan ng USS Gerald Ford, taliwas sa mga naunang sinabi ng Chinese strategists. Pero bakit ganito ang nangyari? Balikan natin ang panahon kung saan unang beses pa lamang ginamit ang mga aircraft carriers. Ang unang aircraft carrier na binuo ay ang USS Langley ng Estados Unidos. Tinatayang 90 years na ang nakalipas ng mabuo ang USS Langley at alam na talaga ng Estados Unidos kung paano gawing perpekto ang disenyo ng makabagong aircraft carrier. Ngunit para sa China, year 2012 lamang ang starting point ng paggawa ng aircraft carrier. September 25, 2012, ito ang date ng pagkabuo ng Liaoning, ang unang aircraft carrier ng China. Pero ang nakakapagtaka dito, hindi pa orihinal na disenyo ang Liaoning. Galing ito sa isang refurbished o binagong disenyo ng Soviet carrier na Varyag. Binili ito mula sa Ukraine at binago ang disenyo para magamit ng Chinese Navy. Noong December 2019 lamang, nagkaroon ng bagong disenyo ang Liaoning. Ito ang Shandong aircraft carrier. Kaya naman masasabi natin na talagang nahuli ang China pagdating sa karera ng pagbuo ng modernong aircraft carrier.
ang hindi epektibong disenyo ng Fujian aircraft carrier ay isang pruweba na talagang hindi pa makasabay ang China sa kakayahan ng Estados Unidos pagdating sa digmaan at teknolohiya. Malaki ang tiwala ni President Xi Jinping sa kakayahan ng Fujian aircraft carrier. Maging ang mga opisyal at eksperto ng Chinese military ay naniniwalang kayang tapatan ng Fujian ang Gerald Ford aircraft carrier. Ang Fujian ay parte lamang ng pangarap ni Xi Jinping na gawing global military superpower ang China. Kaya naman, noong 2019 hanggang 2023, tumaas ang military expenditure ng China ng halos 7.5% para suportahan ang pangarap ni Xi Jinping. Inaasahan na magtutuloy-tuloy pa ang pagtaas ng military expenditure ng China at posibleng umabot ng $323 billion sa taong 2028. Makikita ang pagbabago ng expenditure ng China sa investment nito sa Type 052D destroyer. Inaasahan ng mga eksperto na tataas pa lalo ang expenditure ng China sa Type 052D sa year 2028 at aabot ng $1.6 billion na investment value. May karagdagang budget pa ang China na pwedeng gamitin sa military hardware at pagpapalakas ng mga military equipment. Dumako na tayo sa usaping disenyo ng Fujian aircraft carrier. Ang pangalang Fujian ay hinango mula sa isang importanteng probinsya ng China. Samantala, ang naunang Liaoning naman ay hinango sa lugar sa China kung saan unang nagkaroon ng aircraft carrier production. Ang probinsya ng Fujian ay malapit sa Taiwan Strait, kaya naman posibleng hindi aksidente ang pagpangalan ng China sa bagong aircraft carrier nito bilang Fujian. Isang mensahe ito na nakahanda ang China na lusubin ang Taiwan kapag dumating ang tamang panahon. Naniniwala rin ang mga eksperto na isasabak ang Fujian aircraft carrier sa digmaang pandagat na posibleng umpisahan ng People's Liberation Army Navy o PLAN. Inumpisahan ang pagbuo sa Fujian noong 2010 hanggang 2015. Nagkaroon ng maraming delays ang proyekto pero natapos na ang malalaking parte ng barko noong 2020. At pagsapit ng July 2021, tuluyan nang nabuo ang napakalaking Fujian aircraft carrier. Pagkatapos mabuo ng Fujian, nagsagawa ng maraming naval at operations testing ang PLAN para masukat ang kakayahan ng nasabing aircraft carrier. Ayon sa mga balita, may layong 60 miles mula sa Shanghai ang lugar na pinagdausan ng naval testing operations para sa Fujian. Naniniwala naman ang Pentagon na mas epektibo ang mga ginawang sea trials at testing operations para sa Fujian kumpara sa mga naunang trials na ginawa para sa Liaoning aircraft carrier. Kahit na marami ng punto ng impormasyon ang lumabas kaugnay ng Fujian aircraft carrier, malaking porsyento pa rin ang nakatago sa publiko. Kilala ang Fujian sa tawag na Type 003 carrier. Posibleng paraan ng PLAN upang ikategorya ang Fujian na isang modernong barkong pandigma. Ayon naman sa United States Office of Naval Intelligence, ang pinakasentrong disenyo ng Fujian ay nakabase sa disenyo ng USS Gerald Ford. Para sa mga regular na tao, makikita nila na halos walang pinagkaiba ang Fujian at USS Gerald Ford. Pagdating sa haba, mas malaki ang Gerald Ford. Umaabot ito ng 1,092 feet at sa kapal naman, umaabot ang Ford ng 255 feet. Mas malaki lang ito ng bahagya sa Fujian at Liaoning. Ang Fujian naman ay may habang 1,036 feet at kapal na 249 feet. Pwede ring ikumpara ang Fujian at Liaoning sa Kitty Hawk class carriers ng Estados Unidos. Ang displacement o angking bigat ng Kitty Hawk class carriers ay tinatayang umaabot ng 83,000 tons. Mas mabigat naman ang Ford Carrier na umaabot ng mahigit 100,000 tons. Samantalang ang Fujian ay umaabot lamang ng 80,000 hanggang 85,000. Pagdating sa bigat ng aircraft carrier, ano ba ang diferensya ng 20,000 tons? Ang isang anggulong tinitingnan dito ay ang center of gravity. Mas mababa ang center of gravity ng Ford aircraft carrier, kaya mas balance ang galaw nito sa tubig. Mas mabilis rin ang pagliko ng Ford Carrier dahil mababaw ang posisyon nito sa tubig, kaya pwede nitong maiwasan ang mga paparating na atake ng kalaban.
At dahil malawak ang displacement ng Ford Carrier, kaya nitong suportahan ang lahat ng aspekto ng operasyon ng isang malaking mobile aircraft base at naval deterrence. Pero hindi lang Ford ang mas mabigat sa Fujian, kundi pati na ang Nimitz-class aircraft carrier na mas naunang disenyo ng Ford. Pagdating naman sa layout na barko, halos magkalapit lang talaga ang Fujian at Ford. Mas maliit nga lang ang flight deck at aircraft complement ng Fujian aircraft carrier kumpara sa Ford at Nimitz. Dalawa lang rin ang main elevators ng Fujian. Ang isa ay malapit sa frontal island at ang isa naman ay malapit sa starboard ng barko. Ang mga aircraft carriers ng Estados Unidos ay mayroong 3 carriers para mas mabilis nitong mapadala ang mga eroplano sa himpapawid o di kaya ay para sa maintenance. May magandang puntos rin naman ang Fujian pagdating sa disenyo. Isa na rito ang malapiramid na hugis na frontal island ng barko. Dahil sa disenyo ng frontal island, mas mabilis na makakausad ang mga eroplano at mas mabilis din silang makakalapag. Mas pinaboran ng plan ang mabilis na aerial operations kapalit ng maayos na pagliko at paggalaw ng barko. Ang pyramid style na frontal island ay malayo sa mga standard designs ng UK at France aircraft carriers tulad ng Queen Elizabeth at Charles de Gaulle. May karagdagang islands ang Queen Elizabeth carrier para sa karagdagang aerial safety operations bilang parte ng doktrina ng Royal Navy. Sa frontal island ng Fujian, makikita ang primary radar at sensor system. Lahat ng mga sistemang ito ay nakakabit sa makapal na cross-section ng Fujian. Mayroon ding active electronic radar system ang barko para tumbukin ang mga kalaban. Nasa island deck rin ang mga electromagnetic catapults na tumutulong sa mga eroplano para makasabak sa himpapawid sa lalong madaling panahon. Alamin naman natin ang arsenal, air wing at kabuuang teknolohiya ng Fujian. Importante na malaman ang mga kritikal na aspetong ito para makita kung gaano talaga kalayo ang Fujian sa USS Gerald Ford. Mayroon ding Slick 32, Victor 6 system ang Gerald Ford na may kakayahang hanapin o targeting ang mga kalaban sa pamamagitan ng advanced radar at electromagnetic techniques. Bukod dito, mayroon ding towed torpedo decoy system ang Gerald Ford nagsisilbing depensa laban sa mga torpedoes. Kahit na moderno ang disenyo ng Fujian aircraft carrier, hindi pa rin nito matapatan ang mga defense systems ng Ford. Ayon sa mga reports, ang pantapat ng Fujian sa defense systems ng Ford ay ang 18-cell guided missile launchers na mayroong surface-to-air missiles. Kumpara sa defense systems ng Ford, hindi asintado ang missile launchers at tinagurian ng outdated. May acoustic countermeasures din ang Fujian, pero hindi ito epektibo tulad ng mga countermeasures ng Gerald Ford aircraft carrier. Pagdating sa opensa, hindi maitatanggi na ang Gerald Ford carrier ang tinatawag na crowning jewel ng US Navy. Ang air wing ng Gerald Ford ay malaki at malawak, sapat na upang makapagpalipad ng maraming eroplano kada operasyon. Kaya naman, pwede nang maituring na miniature Air Force base ang Ford Carrier. Ang mga eroplanong ginagamit ng Ford Carrier ay Super Hornets. May kakayahang tumbukin ang kahit na anong target sa malayong distansya at kaya rin ng mga Hornets na maglatag ng air superiority sa mga teritoryong gustong kontrolin ng US Navy. Mayroon ding MH-60R Romeo helicopters ang Ford Carrier. Ang mga helicopters na ito ay pwedeng ma-deploy sa mga mabibilis na operasyon at mayroon din silang anti-submarine capabilities. Kasama ng Romeo helicopters ang Seahawk helicopters na pwede namang i-deploy sa rescue at reconnaissance operations sa lupain. Ang E-2D Hawkeye naman ay ginagamit rin ng crew ng Ford para sa karagdagang pagmamanman sa mga kalaban. Tinatayang umaabot ng 90 na eroplano ang kayang ilagak at paliparin sa USS Gerald Ford. Samantala, ang Fujian naman ay may kakayahan lamang na magpalipad ng 40 hanggang 60 na eroplano. Ang mga eroplanong sakop ng air wing ng Fujian ay pinaghalong J-15 at J-35 next generation stealth fighters. Tulad ng Hawkeye ng Ford, pantapat naman ng Fujian ang KJ-600 pagdating sa surveillance at paghahanap ng mga targets.
kumbinsido na ang mga eksperto sa labas ng China na ang Gerald Ford aircraft carrier ang talagang panalo laban sa Fujian.